Nakakatakot at nakapanlulumo umanong makita para kay Felix Barrios, isang Filipino-US Marine veteran, ang mga videong kalat ngayon sa cyber community na tila survival escape ng ilang tao sa tarmac sa Hamid Karzai International Airport sa Kabul, Afghanistan. Una niya, salamin ng kaguluhan ngayon sa bansa ang kabiguan ng Afghan Republic sa stability at nation building nito. Familiar po ako dun sa international airport. Nagpunta na po ako minsan doon at hindi po, even during the time of war, hindi po ganun kagulo doon. Nakakapangilabot pong makita. Sa mga ibinahaging kupas na larawan, hindi lamang sa weaponry ng basing militar ng Amerika siya nadestino noong taong 2011, kundi maging sa ilang distrito ng Afghan government kung saan patuloy na pakikipagdigma sa Taliban. Posisyon ko po doon is ako po ang in charge sa mga weaponry ng mga US at coalition forces. At the same time, ako rin po ay isang liaison sa district governor ng Washir. Ako po yung parang liaison niya sa loob ng base kung meron silang kailangan sa labas na kung may maitutulong kami, yun po ang ginagawa namin. Kahit pa noong bumitaw ang base militar ng Amerika sa naturang bansa, ang insurgency ay wala umano sa border ng Taliban at ng Afghan government. Ang war zone umano noon ay nasa loob na ng kada distrito at nagpatindi pa sa mabilis na pagbagsak ng gobyernong Afghan Republic ay ang pagkabahabahagi o faksyon sa loob ng gobyerno. Kaya hindi nakataka-taka ang mga pangyayari ngayon. Actually, yung pong war zone is parang nasa loob na ng bakuran ng Afghanistan. It is an insurgency. Kung iisipin mo dito sa atin, parang nasa loob na natin sila. They live amongst us. Minsan hindi natin sila kilala na sila pala ay membro na ng Taliban at gumagawa na ng mga hakbang para mag-create ng instability sa region or sa district. Sa 2 dekadang pakikipagdigma ng Amerika laban sa Taliban na ngayon nasa government seat, kailangang maging mapanuri umano ang gobyerno ng Pilipinas sa geopolitics system o pakikitungo sa ibang nasyon ng Taliban. Pero sa opinyon umano niya na nakisalamuha ng mahabang panahon sa naturang bansa, ang bentahe ng Taliban na magiging makatao ay mahirap paniwalaan. Asan po yung mga kababaihan na nakikipaghabulan o nakikipagsiksikan sa mga eroplano o sa airport, sa tarmac, no? Para po yatang ang hirap makita sa lehitimong gobyerno pa lang nila ay napaka-limited na ng mga kababaihan. Paano pa po sa gobyerno ng Taliban? Sinabi ni Barrios na ang capital ng Afghanistan o ang Kabul ang maaaring takbuhan ng iba't ibang foreign national na nagsasagawa ng malawakang repatriation. Maaari umano itong maging neutral ground area ng Afghanistan dahil sa ngayon ipinapakita na imahe ng Taliban sa magiging relasyon sa ibang nasyon. From open source intelligence na nakikita ko po, I would say right now is Kabul ang pinaka-safe. Merong nakapagsabi na ang Taliban will not touch Kabul or harm anyone in Kabul that is trying to get out of Afghanistan. Samantala, sa pahayag ng administrasyon, bukod sa ikinakasang repatriation sa mga OFW, bukas din umanong tumanggap ito ng mga refugees na Afghanistan. Sa impormasyong nakuha ng CLTV News mula sa isang Kapampangan OFW nagtatrabaho bilang manager ng isang kumpanya sa Afghanistan, nakapagpadala na raw ng eroplano sa Kabul ang United Kingdom nitong August 17 na nailipad na sila at iba pang foreign national patungong Dubai. Mula Dubai ay tutulak daw sila patungong UK at doon sasailalim sa quarantine bago makauwi sa kanilang mga bansa. Paulo G. Santos, CLTV News.